Sang-ayon ako at tama ang argumento ni Senador Rodante Marcolita. Ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yon. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Kaya hindi dahil nakapangalan sa Iglesia ni Kristo, si Kristo na ang may-ari nito. Batay sa logic ni Marcolita, giba ang nakapangalang Iglesia ni Kristo. Nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya na nalalaman ninyo, mga mahal na taga-subaybay, na ang pangalan po ng iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at nakasulat po sa Biblia, Iglesia ni Kristo. At alam nyo ba, mga kapatid, ang argumentong ito, gibang-giba din sa kanilang Pasugo Magazine. Yung game name, Deception ng INC. Bakit? May pamplito kasi sa Pasugo Magazine, ito, makita ninyo, ang sabi, hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang Iglesia ni Kristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo mismo sa kanilang pasugo. Pero, paano ba ginagamit ng mga ministro ang tinatawag na name game deception? Ginagamit nila ang iba't ibang mga aklat katoliko kaugnay dito. Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika. Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. So, Aklat Katoliko, Fundamentals of Catholic Dogma, pinagtagpi-tagpi nila sa Roman 16:16 na Church of Christ o Churches of Christ. At maraming napapaniwala nila sa name game deception na ito. At ayon sa logic naman ni Marcolita, Ang nakasulat lang po doon ay South China Sea. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari na ng China yon. kaya hindi dahil nakapangalan sa Iglesia ni Kristo, si Kristo na ang may-ari nito. Anong mga aklat Katoliko ang kanilang ginamit? Pinag-chap-chap-chap-chap para yung mga inosente ay matangay sa maling akala. Ito ang ibibisto natin. Samahan ninyo ako. Kaya malinaw mga kapatid, sa logic ni Senador Rodante Marcolita na isang kaanib sa iglesia, Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. laglag mismo ang iglesyang Tatag ni Felix Manalo. Tandaan ninyo, ito mga mahal na kapatid, di sapat bilang Katoliko na magsimba ka lang tuwing linggo. Yung iba pa, hindi na nagsisimba. Yon, napakabango yan para sa mga anti-Catholic. At yon ang madaling matangay. Lalo na pag walang laman ang ating ulo, kaugnay sa mga aral ng simbahang Katoliko, anong resulta? Para tayong lobo, hangin lamang ang nasa ulo, kung saan ang ihip ng hangin, yan, siguradong matangay. Kaya mga mahal na kapatid, inaanyayahan namin kayo, pag-aralan nyo, isang buhay ninyo
ang pananampalatayang Katoliko. Alam niyo naman, sa daming mga sikta na nagsisilitawan sa ating panahon, katuparan yan sa 2 Korinto, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Ang layunin ni Satanas na mailayo ka sa tunay na simbahang tatag ng ating Panginoon Kristo, mailayo ka sa sakramento na kailangan para sa ating kaluluwa, para sa ating kaligtasan. Pero bago natin i-expose yung iba't ibang mga argumento nila, inanyahan natin mga suking taga-subaybay, huwag kalimutan na mag-like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Ngayon, tatalakayin natin mga kapatid. At nagiging epektibo itong matagal ng argumento sa INC. Ang name game deception, ang paggamit sa mga aklat Katoliko na basta lang nakabasa ng aklat Katoliko tulad nitong aklat na ito na Father Smith Instructs Jackson. Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad Katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, ang pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Kristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Kristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan. So, yan. At ang argumento nila, mismo otoridad Katoliko na pinatunayan na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Kristo upang ikay maligtas. Ang tanong, ang Iglesia ni Kristo ba na binanggit diyan sa kanilang sinipi na aklat Katoliko ay tumutukoy ba yan sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo? Ang problema mga kapatid, dahil ang propaganda kasi ng INC, una, dahil ang pangalan na Catholic was first used by St. Ignatius, Bishop of Antioch. Iniwan na daw ng simbahang Katoliko ang pangalang Iglesia ni Cristo. Yun ang desipsyon ng mga ministro. Sino nagsabi? Pakinggan ninyo si Parba. Alam nyo ba mga kapatid, na dalawa sa debatista ng INC, sila pareho na kaharap ko sa public debate. Wala na ngayon sa INC. Alam nyo yan? Kung alam nyo, sige i-comment. Sino itong dalawang ministro na hindi mo na makita sa INC kahit sa TV? Sino? Silang dalawa nagiging kaharap ko na sa public debate. At itong mga aklat na ito, ang palaging ginagamit sa lahat nila na debate. Posible, sa susunod na debate, maghanap na sila ng iba pang mga aklat Katoliko dahil bistadong-bistado na. Gusto pa ba ninyo na may debate pampubliko sa INC? Yung ministro? Ako gusto ko.
At gusto ko nga na yung mga kasama natin na pare ang haharap din. Maganda ang epekto pag pare ang haharap. Si Father Abiba Arganyosa, si Father Fran Villegas, at ang ating dami natin mga kaparian. Jeff Talibon, si Father Greg. Kaya kung merong debate sa INC, gusto ko na ang haharap ay pare. Pero kung gusto nila na ako ang haharap sa INC, napakaganda. Matagal nang wala, no? Di ba? Matagal na. Nawala. Sana magkaroon. Gusto kayo? Sige, comment kayo mga kapatid. Okay. Eto. Ang argumento kasi nila na ang pangalang Iglesia ni Cristo was abandoned by Catholic Church dahil pinalitan. Eto. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa pa nga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Yan. Para sa mga di nakaunawa ng Cebuano, tinanggal daw ng simbahang Katoliko ang pangalan na Iglesia ni Cristo. Yan ang maling-mali na argumento ni Mr. Parba. Ano daw ang nakasulat sa Biblia? Sabi niya, Iglesia ni Cristo. Ang tanong, kung Iglesia ni Cristo ang nakasulat sa Roma 16:16, Churches of Christ o mga Iglesia ni Cristo, sapat na ba patunayan na dahil may pangalang Iglesia ni Cristo ay kay Kristo na ang iglesyang yan? Mismo ang kanilang Pasugo Magazine nagsabi. Hindi sapat yan na patunayan. Sa Pasugo Magazine na may maliit na pulyeto, ito ang mabasa, mga kapatid. Hindi nangangahulugang sapat ng tawaging lamang na Iglesia ni Cristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. So dito pa lang sa kanilang Pasugo Magazine, mga kapatid, abay, bistado na sila. Hindi nangangahulugang Iglesia ni Cristo tunay na kay Kristo. At yun din ang argumento ni at logic ni Senador Marcolita, di ba? Di ibig sabihin na kapangalan ay pinag-aari na sa pinangalanan nito. Ngayon, anong sabi ni Parba? Ulitin natin. The name was abandoned. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa pa nga sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. So, kailan ang One Holy Catholic? Idiniklara 1870. Wala umano yan sa Biblia. Pinalitan. Pero siya mismo ang nagbuking sa kanyang sarili. Nun bang tinawag na Iglesia Katolika? Pinalitan ba? Siya mismo ang nagbasa. Nung ginamit niya ang aklat ni Reverend Father Edward Taylor, ito paboritong-paborito ng mga ministro ni Felix Manalo, ano po ba ang
mabasa dito. Ito ang ginamit ni Parba. Pero, merong bahagi na hindi sana dapat pwedeng ituloy nila. Natuloy niya pagbasa. Ito. Matod sa ilang libro, kinsay giimbento sa pangalang Katolika. Usbon ko. Yeah? It was first used by Saint Ignatius. Catholic is the ancient name by which the Church of Christ has been known for 19 centuries. It was first used by Saint Ignatius, Bishop of Antioch in Syria. Pagkatapos, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. See? Asan ang sinabi diyan na iniwan? For the first time, the Church of Christ, the church founded by Christ, for the first time, called the Catholic Church. Oh. Asan yon ang sinabing pinalitan? Okay, may nabasa ako dito kay Itsoy. Sabi ng INC, tampered raw kayo. Yon ang argumento nila na tampered daw ako. Pero di nila napansin na sila'y umanib sa tampered na iglesia. Bakit? Umanib sa tampered na iglesia, di po ba ginagamit nila ang iba't ibang mga aklat Katoliko? Sa debate namin ni Parba, balikan natin sa debate namin ni Parba, hindi ba tinampered niya ang aklat na ginamit ko? Bakit? Ano po ba ang nakasulat sa naturang aklat? Ito mga kapatid, balikan muna natin kung paano sila ang panay nagsabi tampered, pero sila ang nagtampered. Ito sa debate namin. Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning. They altogether fantastic to say that the remote beginning. So, napanginggan niyo. Anong sabi ni Parba? They all together fantastic to say that the remote beginning. Pakita ko ang nakasulat sa aklat, Asan diyan ang they all together fantastic to say? Di ba nakasulat, it is not altogether fantastic to say? Napakalinaw yan. It is not fantastic. Paano binasa ni Parba? Sino ngayon ang tampered dito? Sino ngayon ang nandaya? Balikan natin. Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na po, they altogether fantastic to say that the remote beginning. They altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the horrible day when Lucifer, yung yawa, flung against heaven. What mastermind? Ayan. Panay sila nagsabi, tampered. Pero, si Parba, yun, tinampered di lang yan. Ang daming mga iba't ibang version natin dito na may mabasang One Holy Catholic Apostolic Church. Sa Protestant na salin. Pero pag gagamitin natin yan, yun, ang palusot ng mga pastor, research naman kayo, di po ba? Di naman ibig sabihin, dahil ginamit namin yan, sola eskriptura na ang simbahan Katoliko. Kami mga apologists ng Katolik. Pero, ginamit natin ang iba't ibang salin. Bakit? Para pagbigyan ang kanilang pangangailangan. Ang problema, na sila nagsasabing tampered, ito'y malinaw tinampered ng kasama nila, Nagandinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit, Ayan. Ito po ang lugar na yun, Ito po. Ayan po yun, Ayan po yun, Kung may dikit man yan, hindi ako ang may gawa.
Dipensor Katoliko nun si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. O, imagine, nakita ninyo may dikit. Pagkatapos, di daw siya ang nagawa. Posible, Defensor Katoliko. Nasa kanya ang Bible. Pagkatapos, Defensor Katoliko ang pagbintangan na gumawa ng pagdikit na yan. Ha? Hindi lang yan. Oh. Sa mga nagsasabing, tinampered. Sino bang mahilig magtampered? Di ba? Kahit ang aklat Katoliko, natampered na. Ha? Ito pa. Mga aklat Katoliko, ito pala. Ito. Ito ang aking Birheng Maria. Imagine, dahil ito'y sagot sa nag-comment na ayon sa INC, tampered daw kayo. O, tingnan ninyo. Sino nag-tampered ngayon? Ha? O. Sandali, si humility, mahirap magbingi-bingihan ang hindi bingi. Si Brad Windel pa ang tinawag na Mr. Tampered, pero may ebidensya na ang may book na tampered. Oh, hindi lang yan. Ang kanilang ministro na nagbasa. 'Di ba? Sa mga aklat Katoliko, tinampered. Halimbawa, ito. Sandali. Ito na aklat. Ano tong aklat na ito? Ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan. Ginamit nila ito. Makita ninyo, Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan, Napansin nyo ba ang pagtampered, mga kapatid? Aklat na ito, kulay puti. Ang hinawakan, ito, na kulay. Tingnan ninyo. sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Narinig ninyo. Binasa lang natin ang aklat Katolika. Binasa daw niya ang aklat Katolika. At itong aklat na ito, anong pahina? Balikan natin siya. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Sa pahina 63 pa. Ngayon, kaya nga nag-challenge ako sa mga INC minister. Sige, pakita nga ninyo itong aklat na ito na pinakita ninyo sa screen na may pahinang 63. Itong aklat na ito. Bakit? Tingnan ninyo. Binivideohan ko itong aklat na ito. Na pinakita at binasa daw. Pinakita ko sa inyo, mga kapatid. Pahina 1, pahina 2. Alam nyo bang hanggang pahina 18 lang ito? Wala na itong pahina 19. Walang pahina 19. Therefore, walang pahina 20. Kung walang pahina 19, walang pahina 20, walang pahina 28, tanong, sa pagpakita ng ministro sa aklat na ito, bakit may pahina 63? Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birheng Mariang Tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng... Binasa lang nila ang aklat Katoliko. Pahina 63. Ngayon, sasabihin nila, tampered kayo, tampered. Di ba malinaw? Na yun ang taktika nila, mga kapatid. At matagal na itong ginawa ng
mga ministro ni Felix Manalo at nagbunga din ang kanilang ginawang ito. Bakit? Dahil daming mga nadala, mga inosente. Oh. At di lang yan mga kapatid, sa mga aklat na ginagamit nila, no? Alam niyo naman na iba't ibang mga aklat Katoliko ang pinagchap-chap dito. Oh. So iniwan daw ng simbahang Katoliko ang pangalang One Church of Christ. Hindi yan totoo, mga kapatid. No? Dahil booking si Parba sa kanyang paggamit mismo sa mga aklat. Balikan muna natin, ha. How can we attain salvation of the day of judgment if we remain in the Catholic Apostolic Roman Church? The name of Christ is denied and forgotten. Usa man na sa Biblia, gibasa ko na, Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Gilisdan, Katolika, Apostolika, Romana, Gitimo, 1870. Wala ka na sa Biblia. Gitangtang ang pangalan ni Cristo. Tinanggal daw ng simbahang Katoliko ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Kailan? 1870. Tinanggal. At dahil 1870, umano, na opisyal, iwala na ang pangalang Iglesia ni Cristo. Una, kung tingnan natin ang aklat na ginagamit nila, mga mahal na kapatid, walang iba kundi ang aklat na pinutol kasi nila yan. Ito, Discourses of the Apostles' Creed. Ito ang ginagamit na argumento ng mga ministro. Pahina 191. Ito, pero pinutol. Ito ang mabasa, mga mahal na kapatid. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Church, as descriptive of Christ Church. Umano ang official name as descriptive. Ano yung descriptive? Paglalarawan sa Iglesia ni Cristo. One Holy Catholic Apostolic Roman Church as descriptive of Christ Church. Bakit may descriptive of Christ Church na nakasulat dito? Balikan natin ang kanilang Pasugo Magazine. Dahil inaamin mismo sa kanilang Pasugo Magazine ang pangalang Iglesia ni Cristo ay hindi sapat upang kilalanin kay Kristo ito. Ito, hindi nangangahulugang sapat ng tawagin lamang na Iglesia ni Cristo ang isang iglesia upang ito ang kilalaning tunay na kay Kristo. Kaya nga, dami ang mga iglesyang nagdala sa ating Panginoon Jesucristo. Katuparan yan sa babala ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo 24:5. Anong sabi niya? Sapagkat maraming darating na gagamit ng aking pangalan na magsasabing sila ang Kristo at marami silang ililigaw. Marami ang magdala sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo at isa na ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Isa na ang Iglesia ni Cristo. Balikan natin ang pahayag mismo ng mga ministro na ginamit lang nila ang Roma
1616 at ano na? Yun din ang sinabi ni Marcolita, siya daw ay kaanib sa Iglesia ni Cristo dahil inaangkin ng mga ministro mula pa ni Felix Manalo ang Roma 16:16. Ako po ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kaya Di po pinagtatalunan na ang mga nagpapakilalang sila raw ay Kristiyano ay nagsasabing sila raw ay kaanib sa iglesyang itinatag ng ating Panginoong Kristo. Kapatid na Bobby, tayo ba ay tutol na ang Panginoong Kristo ay nagtatag ng isa lamang na iglesia? Hindi, kapatid na Michael, sapagkat yan ay nakasulat sa Biblia. At pinahayag mismo ng Panginoong Kristo sa Mateo 16:18, ang sabi niya, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At nang tinawag ng mga apostol ang iglesyang yun, kapatid na Bobby, sa aklat ng Roma, nang magturo si Apostol Pablo, ano ang pangalan ng iglesyang yun ayon sa Biblia? Mabuti, Siguro- basahin natin ang nakasulat sa Roma 16:16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Maliwanag po, kapatid na Michael, kagaya na nalalaman ninyo, Maliwanag umano. Kapatid na Michael, gaya ng nalalaman ninyo, pag binasa ang Roma 16:16, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yun. Inaangkin agad nila, mga kapatid, na sila daw yan ang tinutukoy. Dahil Iglesia ni Cristo ang pangalang narehistro sa Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas, nasa Artículos de Incorporación para Pol 4, Cuelos Fundadores de esta Asociación, Son Felix Manalo, abay, inaangkin na sila. Sila daw ang tinutukoy diyan. That's very illogical, mga kapatid. Bakit? Una, sila mismo ang nagsabi na ang tunay na iglesia, ang iglesia ni Cristo, sila mismo nagsabi, ang unang iglesia ni Cristo, walang iba, kundi ang Iglesia Katolika. Balikan natin, ha? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. O, see? Itong simbahang katolikong ito ay siyang dating Iglesia ni Cristo. Kaya kung inangkin nila ang Roma 16:16, mga kapatid, Roma 16:16, abay, tumutukoy yan sa Iglesia Katolika dahil sabi nila, ang Iglesia Katolika ay yun ang dating Iglesia ni Cristo. At dahil inangkin nila ang Roma 16:16, so anong lalabas na argumento? Eh di may squatter. Dahil hindi yan tumutukoy sa kanila, di ba? Kapatid, inaagaw ang tunay na iglesia. Kaya, sa mga nagsasabi, ito pala, Ang pandaraya sa debate o kawalang katapatan ni Mr. Talibong na kinatawan ng Iglesia Katolika. iyon ang kanilang ginagamit na argumento na may pandaraya. Pero alam niyo, yung desisyon ng moderator, abay, hindi yan ipinakita nila. Di ipinakita nila ang desisyon ng moderator. Excuse me. At hindi lang yan. Di napansin ng karamihan na kahit ang mga aklat na ginagamit ni Felix Ane Parba, no? Abay, pinag-magic pala, mga kapatid. Minagic. Kaya, i-forward ninyo ito sa mga
kapatid nating mga Katoliko para alam nila itong mga taktika ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. At ma-aware kayo na ito ang paraan nila para yung mga inosente ay matangay. No? Limbawa, balikan natin, 1870 daw, lumabas, therefore, official. Balikan natin ha. 1870, ang tibuok official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Remember, my friends, Magellan landed in the Philippines in 1521. Therefore, pag-abot ni Magellan diri 1521, wala pa yung official name. Ano ka? 1870 AD. Oh, wala pa. Abot ni Magellan, napatay na lang. Lapo-lapo. Wala pa ang pangalan. Official. Hindi siya dito kung di Kristo. Wala raw pangalan. Ayan, mga kapatid. Ang argumento ni Parma diyan, at ito'y mga argumento ng mga ministro para ang simbahang Katoliko'y pasinungalingan. Abo, ang simbahang Katoliko, 1870 sa Konselyo Vaticano, idineklara one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kailan? 1870. Therefore, 1521, pagdating ni Magellan sa Pilipinas, abay, wala pang opisyal. Kaya ang argumento nila, before 1870, wala pang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Ang may sagot natin diyan sa mga ministro, research naman kayo pag may time. Bakit? Kung yun ang argumento ninyo, abay, ibig sabihin din niyo binasa ang aklat ni Felix Manalo, ang founder ninyo. Kung ang argumento ninyo na 1870 lang ang official dahil idineklara at wala pang Iglesia Apostolica Romana before 1870, kulang kayo ng research. Anong nakasulat sa aklat ni Felix Manalo? Ang sulo. Ito, pahina 29-30. Ang petsang ito, 325 Anno Domini. Ang unang ganap at pangkalahatang kapulungan ng buong daigdig ng Kristiyano. Sa pulong na ito, sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kailan daw sumipot? Taong 325. Bagong relihiyon, sumipot. Anong pangalan? Pinamagatang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ngayon, ibalik natin ang argumento ni Parma. Kung sa 1870 lang, before 1870, wala pang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Ano itong sinabi ni Felix Manalo sa aklat niya? Na sa taong 325 sumipot ang bagong relihiyon na pinamagatang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Pangalawang punto, kung ang simbahang Katoliko ay itinatag ni para kay Parma, itinatag ni Ignacio, Bishop ng Antioquia, ipaano itong aklat ni Felix Manalo na sa taong 325 sumipot ang bagong relihiyon na siyang pinamagatang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Napansin niyo mga kapatid? Nagsusuwagan. Nagsusuwagan ang argumento nila. So,
totoo ang history. Ginamit nila na story. Imagine ang susuwagan. Kaya dapat malaman ito ng karamihan mga kapatid dahil yung mga propaganda nila, pagkatapos ginamit yung mga aklat katoliko na, ito ang aklat katoliko, pinatunayan na ang katoliko sa otoridad katoliko na kailangan kang aanib sa Iglesia ni Cristo. Balikan natin Mga kaibigan, alam kaya maging ng mga otoridad katoliko na merong iglesyang dapat aniban ng tao. Ito ang tunay na iglesia na dapat aniban ng tao sapagkat pagka ito ay nakilala pero hindi inaniban, hindi maliligtas mo ang tao. Ang babasahin namin ni isang aklat pa rin ng Iglesia Katolika, ang pamagat nito ay Father Smith Instructs Jackson. Ang sumulat po nito ay si John Francis Knoll. Sa pahina 35 hanggang 36, ganito ang pinatutunayan ng nasabing sumulat ng aklat. Ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, sa kapangyarihan, sa aral, ay dapat maging katulad ng kanyang dating kalagayan nung ito'y maglingkod sa mga tao sa pamamagitan ng 12 apostol. Sa iglesyang ito, ang lahat ay obligadong mapabilang upang maligtas. Yaong mga tao na sa pamamagitan ng kanilang malubhang pagkakamali ay hindi alam ang tunay na iglesia o kahit ito'y alam ngunit tumangging umanib ay hindi maliligtas. Mga kaibigan, pansinin po ninyo, sabi ng sumulat ng aklat, ang Iglesia ni Cristo ngayon, sa kalagayan, yan. Ang ating pang-aklat ang ginagamit para patunayan na kailangan kang umanib sa Iglesia ni Cristo. Natatag ni Felix Manalo. Pero alam nyo, ito ang nakasulat kasi diyan mga kapatid. Mag-ingat talaga sa pagputol-putol. Ito ang nakasulat. Pahina 61 yan. 661. The Church of Christ. Dahil lang may pangalang Church of Christ, inaagaw na ng mga mangangaral ng iglesyang tatag ni Felix Manalo. The Church of Christ today must be in nature, in power, in teaching, what it was when it served men through the 12 apostles. It is to this church that all are obliged to belong in order to be saved. Those people who, do doubtful, deliberately refuse to seek out the true church, refuse to seek out the true church, refuse or knowing it, refuse to join it, cannot be saved. Kotisyon yan sa Vatican to, the church, document number 14, Lumen Gentium yan. Anong karugtong na iniwasan nila para ipalitaw na sila ang pinatunayan na kailangan aanib ka sa iglesia ni tatag ni Felix Manalo? Ito ang iniwasan. Say the Catholic Church is the ordinary means of salvation. The Sacred Synod turns its attention first to the Catholic faithful. Yun. At ito, for Christ made present to us in His body, which is the church, is the one mediator and the only way of salvation. However, therefore, knowing that the Catholic Church was made necessary by God through Jesus Christ, would refuse to join it or remain in it, would not be saved. So, yun ang nakasulat sa aklat katoliko na pinagputol-putol na nila mga mahal na kapatid. At ito talaga ang mga ginagamit nila. Kaya mag-ingat sa mga ganon na propaganda ng mga ministro ni Felix Manalo. At balikan pa natin, ano pa yung aklat na yan na ginagamit nila? Ito, balikan natin Ang babasahin namin sa inyo isang aklat ng Iglesia Katolika,
Ang pamagat nito ay Fundamentals of Catholic Dogma. Ang sumulat nito ay nagngangalang si Dr. Ludwig Ott sa page 274 tungkol sa Mateo 16:18. Si San Cipriano ay nagsasalita tungkol sa pagtatayo ni Kristo ng Iglesia ni Kristo at pinanganlan ng Iglesia na Iglesia ni Kristo. Yan po ang patutuon ng sumulat ng aklat. Ang Panginoon Kristo ay nagtayo ng iglesia at ang sabi po niya, pinangalanan nito na Iglesia ni Kristo. Ayan. Pinangalanan daw na Iglesia ni Cristo. Anong aklat? Fundamentals of Catholic Dogma. Pero, ito po mga kapatid, sabi, may nag-comment dito, baka kaanib ito ng Iglesia ni Manalo. Spiritual warrior. Paningkamot yun nga, makumbinsi sila. Call talibong. Kay daghan na kaayo ang nakamalay nga sa demonyo di ay ang Katoliko. Ayan. Daming mga nakamalay daw na sa demonyo ang Katoliko. Kung ang Katoliko ay sa demonyo, di ba? Logic naman pag may logic kayo. Common sense naman. Kung ang Katoliko ay sa demonyo, bakit ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang mga sikta kukuha ng kaanib galing sa Katoliko? Kung ito'y galing sa demonyo. Di ba? Unsa man na, magpatakod mong demonyo? Magpahawa kayo ng demonyo? Ba't dito kayo nangunguha? Dahil yun ang katuparan sa unang Juan 2:18-19. Na nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin. Ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y di kasama natin. O, sino ang antikristo? Yung humihiwalay sa atin. Sino yung atin? Di ba, ministro ni Felix Manalo, nagpatunay na. Sino ang unang iglesia ni Kristo? O, ang unang iglesia ni Kristo ba'y sa demonyo? Abo, isip-isip naman. O, tingnan nyo ang sabi ng mga ministro. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Oh, so sa demonyo ba ang dating iglesia ni Kristo? Yung tinatag ng ating Panginoon Jesucristo ay sa demonyo. Pagkatapos yung tatag ng tao 1914 Punta Santa Ana, nagiging tunay bigla dahil lang sa pang-aagaw ng mga pangalan na nakasulat sa Aklat Katoliko at sa Biblia, na wala naman kayong sariling Biblia. Ano ba yan? Ha? Di ba? Okay na, isip-isip naman. Pag may time. So anong bagay? Ito ang binasa nila mga kapatid para makatangay sila ng mga inosente. Fundamentals of Catholic Dogma. Pahina 274. In regard to Matthew 16:18, San Ciprian. May kasama ba kayong Santo Cipriano? Katoliko yan. Speaks of the building of the church by Christ and designate the church of Christ. Yan. Dahil nabasa ang Church of Christ, abay, inaagaw na. Pero, sino po ba yung Church of Christ na binanggit sa aklat na ito? Ito po ang ating mabasa mga kapatid. To describe this true Church of Christ, which is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, there is no name more noble, none more excellent, none more divine than the expression, the mystical body of Jesus Christ. See?
Yun lang, pinuputol, pinachap-chap, pagkatapos, ini-squat. Oh. At daming napaniwala ng ganyan. Oh. At alam niyo naman, walang sariling Biblia sila. Yeah? So, pinakita lang natin yung argumento na ganyan, mga kapatid. Dahil, mapansin ninyo, yung mga aklat Katoliko na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo, lalo na sa debate, hope na may susunod na debate para sa totoo lang, mga kapatid, sa bawat debate, meron talagang mga, kaya nga, kahit na yung abogado na Iglesia ni Cristo, na noon pa man, Iglesia na siya, na-convert talaga sa simbahang Katoliko. Barangay captain, na noon pa man ay Iglesia ni Cristo na. Oh. So, anong resulta? Na convert. At yung sa radyo, in-interview natin sa radio station, 2 anak ng mga ministro na-convert sa simbahang Katoliko tapos sa debate. 2 yon, mga anak na na-interview natin, mga anak ng, pero patay na ang kanilang papa na ministro dahil isa sa mga dahilan nila, iniwanan nila matapos yung debate, yung inilibing na ang kanilang papa, di pa natapos ang paglibing, nag-aalisa na ang mga kasama nila, pati na yung sumamang mga ministro dahil oras na daw sa pagsimba. So iniwanan sila. O yun, na interview natin yan sa radyo, mga kapatid, no? Na-interview natin sa radyo. Iyong kapitan din, barangay kapitan, na-interview din natin sa radyo na saksi siya sa debate, no? Hanapin natin para ma-replay natin dito, mga kapatid, yung file natin. No? Maganda ang mga mangyayaring debate dahil may madala talaga, no? May yayakap talaga sa simbahang Katoliko. Yung tunay na naghahanap ng katotohanan, yayakap talaga sa simbahang Katoliko. Ngayon, sa mga debate kasi, booking sila sa mga aklat na ginagamit nila. Isa sa mga argumento para patunayan na ang simbahang Katoliko ay hindi totoo, ito, aklat ni Monsignor Abriol. Ginagamit din ito ni Parba. O, ang sa gisulti sa pare. Diya, ang wikang Katolika, libro ito, ng pare, ay salitang Griego. Ang ibig sabihin ay pandaigdig o pangkalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon ni Kristo at ng mga apostoles ang katagang ito. Yan. May karugtong yan, kaya nabuking siya kay Father Darwin. Anong karugtong niyan? Na nabuking siya kay Father Darwin. Ito. Hanggat mo itong libro, pare, ang wikang Katoliko ay salitang Griego. Ibig sabihin ang kalahatan. Bagamat hindi ginamit ng Panginoon o ni Kristo at ng mga apostol ang katagang ito. Tanggap mo to, hindi? Oo na nga, ay inon ako kaganina, nga rin ato botlon. Oo, natubag ko, Mr. Moderator. Atong tiwason na to.
Kay ay incomplete man. No words, no signs. Ningon din bagabat hindi ginamit ng Panginoon at ng mga apostoles. Di man i-period, kama man eh. Anong imo mang i-period? Mo nang ma-period imong pagsabot. Padayon. Katagang ito ang diwa ng kanilang mga gawain at utos ay Katolika o pangdaigdigan at pangkalahatan. Inyong gawing alagad ang lahat ng bansa. So klaro, Catholic. Iritso lang lagi basa. Mo lang aaron makumpleto, parang dili ma-incomplete ba? INC. Yun, ang sabi ni Father Darwin, para di kayo magiging incomplete, no? INC. Bakit? Di po ba? Galing mismo sa ating Panginoon, bakit tatawaging universal o Catholic? Marcos 11:17. Ito ang pahayag ng ating Panginoon. Pagkatapos pinangaralan niya ang mga tao roon, sinasabi niya, hindi ba sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan ng lahat ng bansa. Sa ibang salin, tatawaging bahay dalanginan sa lahat ng bansa. Ang tanong, bahay ang binanggit yan ng ating Panginoon Jesucristo. Ano bang bahay diyan sa Biblia? Natatawagin daw bahay dalanginan, universal, Catholic. Unang Timoteo, Kapitulo 3:15. Ito ang sabi ni San Pablo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang malaman mo kung paano ang dapat ng mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Iano daw umano ang bahay? Iglesia ng Diyos, haligi at suhay ng katotohanan. At ito ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, na ang aking bahay tatawagin, Marcos 11:17, na bahay dalanginan sa buong bansa. Di Catholic. No. Napakalinaw yan, mga kapatid. At meron pang argumento, apostolic. Bakit apostolic? Ito, mga kapatid. Ya kanang terminong apostolika. Diyan man nagi dugang. Tanaw niyo ha, mura nigya simbol nga kawan, bisikleta. Dili ko na personal ha. Di mo ko ba mo invento og sakyanan ka jeep. Bisikleta ra ko hibawan. O diya. Ginon dire, pahina 62. Diin naman po gidusok, gisulot kanang terminong apostoliko. Libro ni sa Simbahang Katolika. Gigon dire, ang Credong Nicea, Nicene Creed. Yan ay 325 AD. Sa konsilyo sa Nicea, yung Nicea, yan ang Iznik, Turkey. Karon, ang salitang apostoliko ay idinagdag sa pagsasalarawan sa simbahan. Diin gidugan ng terminong apostoliko. 325 lang na, konsilyo sa Nicea. So, Katolika, almost year 110. 325, Apostolika. Ayan. Kailan dinagdag umano? Sa council ng Nicaea. Napansin nyo ang mga ministro ni Felix Manalo sa debate? Di na sasabihin yung pahina. At minsan ang title. Bakit? Para sa susunod na debate, di mapag-aralan. Kaya, dapat isave ninyo itong video ito dahil sa darating mga kapatid, ito talaga ang kanilang mga argumentong ginagamit. Pinag-chap-chap, no? So, dapat aware kayo sa mga ganito. Ito ang binasa niya. Ito ang binasa niya. Pero bakit po ba in Nicene Creed, the word apostolic is added?
in describing the church. May karugtong yan. Ito, in the Nicene Creed, the word apostolic is added in describing the church. This was stressed against certain heresies of the 4th century, preached that they had a special knowledge. The stress on apostolic is important. What with so many Christian groups today claiming a direct line with the Holy Spirit. O yan, idiniklara. Dahil hindi na bago, 4th century pa lang. Meron ng tulad ni Felix Manalo na nagkulong lang sa kanyang silid, hindi kumain, hindi natulog, paglabas naging anghel na. Tulad ni Kibuloy. Di mo ba? Naging appointed Son of God na. Ganon din. Kaya idiniklarar ang di mabagong katotohanan na the church founded by Jesus Christ must be apostolic in origin. At napaka-biblical yan mga kapatid na ang simbahan ay must be apostolic in origin. No? Nasa Biblia yan. Imposible naman kung di nila yan na kita, di nila yan nabasa. So dito, iniisa-isa natin ang mga aklat na ginagamit nila. Bakit? Dahil para aware kayo. Aware kayo. At sa Roma naman, ito mga kapatid. Kaya ka ng Romana, pabalik na sa libro, sa gayon naman dire, Roman Catholic, Reverend Edward Taylor. Nakibaw na si Brother Sokele. The Council of Trento. Kung tanaw ninyo sa ilang mga konsilyo, 1545 AD yun. AD ha? 1545, 16th century. Ano sa ba nakaabot dire si Magellan? 1521. Sabi ninyo sa Gidugang, the Council of Trent made Roman part of the official title of the church. Ano sa aman po nang intra ng pangalang Romana? 1545 sa konsilyo sa Trento. So layo ang diferensya. 110, 325, tapos 1545. Nakasunod na ang Katolisismo din. That was 1521. Sa pamamagitan ni Magellan, nakasunod na ang iglesia. Pero that time, wala pa dahil ang pangalang Romana. Wala pa. So imagine, pumasok na umano si Magellan 1521, pero ayon kay Parba, that time, wala pa ang pangalang Romana. Aba, wala pa daw ang pangalang Romana. Kung wala pa ang pangalang Romana, ibalik natin ang aklat ni Felix Manalo. Di ba? Napakalinaw sa aklat ni Felix Manalo. Ito ang, napansin ninyo, di din pinangalanan ni Parba ang aklat at ang pahina. Pero alam nyo, nasa pahina 9 yan sa aklat ni Father Reverend Edward Taylor. Ito ang ginagamit nila. The Council of Trent made Roman part of the official title of the church, and the Council of the Vatican of 1870 definitively, after a dispute to be discussed later, sa aklat na ito, adopted as the name of the church the formula, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yan. Pero, yung sinabi niya na iniwan ang pangalang Church of Christ, mali. Nasa aklat na binasa pinutol. There was only one church, Catholic Church, accepted as divine by all, and that was the one with the Chief Bishop of Rome. Iyon ang
mga kapatid, na ang pinuno ay nasa Roma. Kaya sino ang katuparan sa Roma 16? Roma 16:23, Caius Hospitius et Universa Ecclesia. Kaya babala na, alam ni San Pablo na yung Roma 16:16, gagamitin yan. Marami ang gagamit yan. Di ba? Anong sabi niya? Kung ituloy lang, Romans 16:18. Sabi ni San Pablo, iniligaw nila ang mga may mahihinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Yun. Ililigaw nila. Kaya, bakit Roman? Kana naman ko ba? Diin mo na. O, tanaw na to. O? Religion, Doctrine and Practice. Page 454. Kani naman yun, no? O. The word Catholic, the word Roman being added to indicate that it is in communion with the Bishop of Rome. Yan, being indicate na it is communion with the Bishop of Rome. Yan nga, sa Roma Kapitulo 1, City 8, Hepestisomon, Katangelitay in Holotokosmo, na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong mundo. Sino bang katuparan yan? Alam naman, ito mga siktang tatag lamang ng tao. Kaya, balikan natin, yung ginagamit na aklat, ang Discourses on the Apostles' Creed. Ito. Basahon ako. Kining libro, Apostles' Creed. Giingon diri. In 1870, 19th century na, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. 1870 lang ng tibuok pangalan ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, yun ang problema nila. 1870 lang lumabas ang buong pangalan, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Kaya di nila matanggap na ito'y tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Di kung di nyo matanggap dahil idiniklara, we are not sola scriptura, mga kapatid, as Catholic. We have a teaching authority, magisterium, tradition, and part of the teaching authority, ang council of the church. Dahil idiniklara at sabi nila sa argumento, matagal nang patay ang mga apostol. Bakit? Ba't tumanggap kayo sa Biblia? Di ba ang Biblia, produkto siya sa iba't ibang konsilyo ng simbahang Katoliko na matagal na ding patay ang mga apostol. Asan niya nakasulat? Halimbawa, sa Pasugo Magazine nila. Ito, 1951, page 27. Ang konsilyo ng Trento noong 1546 ay nagpapahayag na ang lahat na aklat ng matanda at bagong tipan na nasa Bibliang Katoliko ay mga banal at naaayon sa batas. Nasa Pasugo Magazine nila. Kailan idiniklara na ang mga aklat sa bagong tipan at sa matandang tipan ay mga banal? 1546. Kung ang argumento nila di pwedeng tanggapin ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church dahil ang mga marks na yan, palatandaan na yan, ay idiniklara sa iba't ibang konsilyo matagal ng patay ang mga apostol. Huwag kayong maniwala sa Bible. Dahil idiniklara ng simbahang Katoliko, nakasulat mismo sa inyong Pasugo Magazine, na ang lumang tipan ng mga aklat, ang bagong tipan ng mga aklat, idiniklara sa konsilyo
1546 Anno Domini. Matagal na ding patay. At di lang yan, iba't ibang konsilyo. Nasa Pasugo Magazine nila yan. Eto, balikan natin Pasugo Magazine nila. Mga mahal na kapatid. Eto, ang batas ng Iglesia Katolika na mataimtim at maiingat na sinasayasat at tinitiyak ng konsilyo ay siya ring nasa mga talaan ng mga banal na aklat na inihayag ng mga konsilyo ng Florencia noong 1914, Cartago noong taong 397, Hippo noong taong 393, Laodicea noong taong 363, at ng mga Papa Inocencio noong taong 401, Hormidas noong taong 514-523, Galasios noong taong 492-496, at ng Papa Damaso noong taong 360. O ang simbahang Katoliko ang nagdeklara sa Biblia sa iba't ibang panahon. So kung argumento nila na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church pinag-chap-chap daw umano, pinag-asimbol na parang inasimbol na sasakyan, edi ang Bible din na wala silang sariling Bible, nangungopya lang, produkto sa konsilyo, dapat huwag niyong tanggapin dahil produkto yan sa iba't ibang konsilyo. Tanong, ang iglesia ba na nag-aangkin sa ngalan, meron ba silang Biblia? Pakinggan natin. Wala raw tayong sariling salin. Biblia. Kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael. Pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Tikalawa, hindi naman po komo ang isang relihiyon tulad ng Iglesia Katolika. Hindi naman komo ang isang relihiyon, mayroong isinaling Biblia, gaano mang karami yan, hindi katibayan yan na yan ay totoo o tunay na relihiyon. Inaamin nila na ang Katoliko nagsalin ng Biblia gaano karami yan, pero di daw umano katibayan na ang sinalin dahil tayo'y nagsalin, totoo na ang Katoliko. Di ba? Very illogical. Bakit? Imagine, ang nagsalin ng Biblia gaano karami, hindi totoo. Pero ang isinalin, totoo, kinopya nila. Okay ba yon? Ang hindi totoo, nagsalin ng totoo. Kinopya nila na wala silang salin. Di po layunin natin na saktan ang mga kapatid natin, lalo na sa Iglesia ni Cristo. Pero sinangkot lang natin, dahil sa matagal ng panahon, ito ang kanilang mga ginagamit na argumento, propaganda. At dapat aware kayo. Receive ninyo ito na video. Wala pa naman yata si Bro Tata. Bro, si Bro Wendell kaya, wala pa naman yung tatlo. Medyo mahirap-hirap yung ano. Delikado. Wala. Umalis mo si Brother Tata? Ano? Ganda pa naman ang tanong. Bro Wendell, Wala sana. nga si Brother Tata. Brother Wendell? Andiyan ka, Bro Wendell? Wala rin si... Ay, meeting. Okay, Bro Wendell. Okay. Sister Edita, pwede po pag bukas na lang, sister, pag sa Martes, kasi hindi namin kayo sagutin, Brother Angel, yung mga spiritual na ganyan, sister. Wala din si Brother Jando. Si Brother Jando sana, okay sana yun kasi mayroon siyang alam na konting knowledge about dyan. Pero, medyo kami ni Brother Angel, hindi namin kayang sagutin yung spiritual. Sige, bro. Nasa meeting kasi sila, Brother Wendell, ngayon. Nasa meeting sila sa national. Pasensya na po, Sister Edita. Wala na ka bang ibang tanong, sister? Yun lang po, brother. Pinatanong lang po niya.
Itanong ko Okay. sana kung hindi ako nakapunta doon sa office kanina, kaya dito na lang ako. Sige, salamat Okay. po. Maraming salamat, sister. Sa susunod na lang, so hanap tayo ng ibang tanong dito. Kay Excel yun kanina, sino pa? Bro John Ray from Sister Rachel. Bro John Ray, pwede po pakipaliwanag ang Katolisismo, ang katuparan ng pananampalatayang Hudyo. Ang Katolisismo, yes, ang katuparan, no, kasi alam naman natin na sa aral ni St. Paul, ang Old Testament is shadow of the things to come. So shadow lang sila. Pag sinabi mong shadow, hindi sila yung totoo. Para bang tayo, di ba? Tayo, mayroon tayong shadow. Brother Angel, sino yung totoo, Brother Angel? Ikaw o yung shadow mo? Tayo. Oh. So, ganun din, no? So, ang totoo, hindi yung mga Hudyo, shadow lang sila eh. Sabi ni Saint Paul eh, no? Shadow lang yung Old Testament. So, ang sinasyaduhan nila, yung totoong bayan ng Diyos na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. So, sa Old Testament, sino ba ang bayan ng Diyos na tinawag? Yung mga Hudyo. Di ba? Sa New Testament, sino yung Hudyo na tinawag? Yung Katoliko. Sino ba ngayon sa panahon natin ang makakapagbalik ng kanyang kasaysayan, no? Mula pa sa panahon ng mga apostol na pag-appoint ng Panginoong Jesucristo, walang iba eh, Katoliko lang eh. Wala po talaga. At Katoliko lang ang may direct evidence na mababasa mo sa Bible, halimbawa pari. Sabi ni St. John, ginawa niya tayong mga pari. Sabi naman ni San Pedro, sa mga pari ibinigay ang kapamahalaan sa paggawa ng mga kangahangang ginawa ng Diyos, mga pari. Yung mga protestante, wala namang pari sa kanila. May mga protestante kilalang pari, mga peki naman. Hindi sila nakadugtong sa succession na ibinigay mula pa sa panahon ng mga apostol. So kung hindi tayo kapatid na Sister Rachel, sino ang katuparan? Kasi again, ang mga Hudyo, shadow sila, shadow. So meron silang sinasyaduhan. Sino yung sinasyaduhan nila? Kristyanismo. Sinong Kristyanismo yun ayon sa history? Katoliko. Kaya ang sabi ni St. Paul, no, Jews as ethnic Jews, hindi tayo. But spiritual Jews, tayo yun. Basahin ko sa inyo ha. Tayo ang tinatawag na spiritual Jews. Sa Romans 2. No, sa Romans 2, may tinatawag si St. Paul na ethnic Jews at spiritual Jews. Ang spiritual Jews, tayo yun, mga Katoliko, mga Kristiyano. 28 to 29, no? Isang tunay na tayo ang mga tunay na Hudyo. yun ang aral ni St. Paul, sabi dito. Sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso't kalooban. So tayo yun, mga Kristiyano. At sa espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ibig sabihin, yung mga utos galing kay Moises, ang papuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. So yun yung pagiging tunay na Hudyo, sister, mga binago sa puso at kaisipan, mga Katoliko yun, tayo yun, ang tunay na Hudyo, hindi yung mga ethnic Jews. But the spiritual Jews is the Christian who is Catholic, kapatid na Sister Rachel. Thanks, Brother John Ray, sa info. 2 elements pala lang talaga ang tao, body and soul lang. Yan palang turo sa atin. Yes, ang turo na body, soul, and spirit, tinawag yan sa theology na trichotomy. Binasura ng simbahan ang turo na yan, sister. No, early age pa ng simbahan, binasura na yan. Yung trichotomism. Yan ang paniniwala na 3 parts ang tao. 2 lang, body and soul lang.
tingin pati ng mga tanong from Totally. Hello, brother. Brother, ask ko lang po kung ano ang masasabi niyo sa Gnostic Gospel. Salamat. Well, Gnostic Gospel is ano yan, theological term na ginamit no sa pagkilala sa sa tatlong ebanghelyo kasi yung kay Saint John kasi hindi siya kasali sa Gnostic Gnostic pala no. Gnostic pala to. Akala ko yung ano yung yung ano tawag doon, yung Gospel ni Mark, Matthew, and Luke. Synoptic pala yung nasa isip ko. Gnostic Gospel pala. Well, ang Gnostic Gospel, magagamit natin siya as historical value, kapatid na Totally. Kung sabaga, merong mga truths doon ayon sa pananiwala at pananampalataya nung unang panahon. Pero yung fullness of truth, wala sa Gospel na yun. Ang fullness of truth, yung apat na gospel na isinulat ni Matthew, John, Luke, and ni Mark. Yun ang kinasiyahan ng Espiritu. Yung Gnostic Gospel, may truth doon, kaya mayroon siyang historical value, pero hindi yun kinasiyahan ng Espiritu. Totally. Yan lang ating sagot dyan. Kasap TV. Oh, yes, Brother Wendell. Angel. May inano ko dun sa pagkulay ng buhok. Nasa ano natin? Sige, basahin natin. Face, sa baby face, bro. Sa baby face, bro. Oh, kasi ano tawag dito. May official teachings, no? So, wait. Baby face. Ito ang isa bro. Isa lang, no? Tatlo yata, bro. Sa pinakababa. Okay. Basahin nga natin. Sabi dito. Nawala. Wait lang. Sabi dito, based on Catholic theology and moral teaching, dyeing your white hair, including coloring it black, is not inherently a sin. Bro? Dye. Dye nga. Dye. Medyo islang kasi ako, bro. Galing kasi akong California. Kaya dyeing. Dyeing your white hair, including coloring it black, is not inherently a sin. Hair coloring is considered a matter of personal grooming and in itself a morally neutral act. So moral siya. It does not violate natural law or commandments. However, Catholic teaching places a strong emphasis on intent. Intention. Dapat hindi ka magiging proudful, hindi ka magiging strong emphasis on intent, the why behind the action. So hindi lang dahil sa gusto mo magpaganda o gusto mo mapansin ka ng mga tao na blondie ang hair, ang ganda niya. No, hindi dapat ganun. Here is a breakdown of the moral considerations regarding hair dye from a Catholic perspective. When dyeing hair is not a sin, modesty and care, it is acceptable to dye hair. Bisaya man gid. Look tidy, professional, or to feel better about oneself. As long as it is done with moderation, it is not sinful. Adornment, godly, yung parang dinudyos mo na yung pagkukulay ng buhok. Godly, modest self-care is not a sin. The focus should be on not letting outward appearance take priority over interior virtue. So vanity pa rin. Dapat hindi maging vanity, Brother Angel. Meron pa yata, bro. Hilas. Yun na yun Hilas na yun. Wala na. Wala na. Bago wala na. Ha? Bago ngayon. May bago na naman. May bago. Okay, so itong bago. Potential moral pitfalls and proper motives. Dyeing hair becomes a sin, usually a venial sin, if it stems from vanity nga, sabi. Vanity or pride. If the motivation is driven by an obsession
with appearance or a desire to show off, it can become a matter of vanity. So, ibig sabihin, yung paliwanag po ng simbahan, yung pagkukulay talaga sa modesty lang pa rin, no? Maging ano lang, modesty lang. Gusto mo lang na mag-ano, hindi yung talagang maging too much obsession, too much na just vanity, yung showing off na, no? Showing off na, ito ko. Kasi yun ang difference, no? Sabi ng simbahan. The difference is pag nagpakulay ka, ganda ng buhok niya, di ba? Oh, wow. But yung with the modesty lang, is that the same. So tayo mag-iisip nito, ano ba talaga purpose mo pag nagpakulay ka ng buhok? Medyo ano siya, kasi meron pa rin siyang konting kasalanan doon kung sakali. No? But yun nga, kung talagang meron nga nakalagay nga dyan, kung tinatago mo lang yung age mo. Pero kasi may mga ano naman, basta sabi diyan, no, well, modesty, yun namin sabihin hindi kasalanan o kasalanan. So at the end, hindi siya kasalanan, sabi kung yung ano ba yung purpose mo. Lalo na kung nagpakulay ka ng magagandang sobrang kulay para lang magpasikat ba, vanity. So nasa intention natin. Ang Diyos, sabi nga diyan, nakikita niya yung loob dapat. Focus on spirituality. Kung simple lang, yun lang ginagawa mo. Hindi ka naman talaga nagpapa-showing off, kung ano-ano yung retoke, kung ano-ano, no? Maaari, no? So, depende daw sa intention mo, kapatid. Yung mga nagpapakulay ng buhok, no? Ayun, sabi dito, magpalagay ng highlights. Bawal ba yun? Yun na nga, no? Talagang maraming tayong adyak, kasama na nga ako dyan, nagpapakulay ako ng buhok. So, medyo be careful po, no? Kasi, yun nga, sabi nga ng simbahan, kasi pag highlights na yan, design na yan vanity na yan. Modesty yung word doon kasi yung modesty ba? Yung simplicity pa rin. Gusto mo lang na maging neat ba? Na maging ano lang, not vanity, not ganda ng buhok. Makikita natin difference, no? Sa lahat na nakikinig. Makikita natin difference. Ano ba gusto mo? Yung highlights kasi, kapatid, medyo ano na yan design na yan. Hindi na talaga just for modesty, no? So, nasa atin na lang, no? Mahirap ano yan. Mahirap i-judge ang tungkol sa hair. Kasi ako nag-hair dye. Sabi nga nung pare, hindi yan kasalanan. Nagka-confess ako. Hindi yan kasalanan. Ako rin nagkukulay ng buhok. Sabi niya. So, nasa atin na lang. Hanggat kaya natin maging simple ang buhok natin. Sabi ng simbahan, hindi naman. Hanggang simplify lang. Not extravagant, not vanity. Hanggat simple lang, modesty, hindi naman daw. Kasi focus daw ang Diyos sa ano natin, sa puso natin at sa morality. Inside, no, kung ano yung nasa puso natin. At yung pagsunod natin sa Diyos talaga, ang pinakamahalaga. Bro, Jenny. Maraming salamat, Brother Angel. At merong simpleng tanong si D405. Saan po galing ang turo ng simbahan? Sa Diyos, sa mga apostol, at sa tradisyon, at sa mga mga kaobispuhan natin at Santo Papa. No, kasi may mga decree na galing sa Santo Papa. Halimbawa, yung ibinaba ni Pope Leo ngayon na dinimote niya ang pagkilala kay Mother Mary as co-redemptrix. Demoted yun. Galing kay Pope Francis yun. Pope Benedict. Pope Leo XIV. No? No? Sinabordinate yung pagiging co-mediatrix naman. Subordinate lang. Kay Pope Francis naman, yung binaba niya, yung motu proprio niya na ni-restrict, no, pagsagawa ng TLM Mass o yung Tridentine Latin Mass. Restricted. May mga ganong katuruan ng simbahan na galing sa Santo Papa at sa mga kaobispuhan din, yung pinagkaisahan nila. Yung sa mga konsilyo, yan, mga Santo Papa ang nagbuo, no? Meron din naman tayong aral na galing talaga sa mga apostol. Yung tinatawag nating deposit of faith. Yun. Deposit of faith galing sa mga apostol yon.
At meron namang galing talaga sa Diyos. Yung mga revelation, lahat galing sa Diyos. So, yun kapatid, doon galing ang aral ng simbahan. At hindi ko na sasagutin si J. Wol Montenegro, no, dahil okay na yung sagot ko, bro. Dahil yun sa free will natin, kaya mayroong religious freedom. So, ikaw na magtimbang dyan. Yes, Virgil? Okay na siguro tayo, bro. Ikaw. Oh, meron lang tayong ilang sasagutin dito, Brother Angel. Titingnan ko naman ang oras dito. Kay